Ay, ang hirap ng buhay. Yung syagala ka na, content creator ka pa, single mom pa. Ayan, so habang kumakain ng breakfast, nagagawa ng content, sabay edit. Igi-edit ako dyan, tapos gawa na din ng content at the same time. At saka kain ng breakfast kasi higit ng kape. Kasi wala masyadong time. Sobrang busy sa umaga. Tapos, paggabi naman, sobrang pagod na. Wala na talagang katawan. Wala, hindi na kaya ng katawan na gumawa pa ng content o mag-live na magyaw-yaw or magkanta. Basta ayan. Ayan na lang ang ginagawa ko habang breakfast pa, habang hindi pa gising yung mga amo ko. Ayan, ang ginagawa ko. Nag-stop muna saglit kasi pumunta to yung alaga ko. Naam! Nalalagay tawag na sa Sada, kain ko na buhi dito sa Saudi Arabia. Bisan gani og magkaon kay suguon ganita. Kahit kumakain ako, inutusan ako niyan. Pero ayos lang naman. Okay lang. Kasi ganoon naman talaga eh. Yun naman talaga ang pakay natin dito yung magtrabaho, 'di ba? Of course, kailangan mong pumayag kahit na kumakain ka diyan. Kahit nga nandiyan ako sa kwarto ko, rest time ko na. Pag kinakatok ako na kailangan nila akong utusan, go. Wala namang problema sa akin yun. Yung iba kasi, hindi makasurvive dito kasi nag-iinarte yung kulang sa tulog, yung hindi gusto yung pagkain, yung kulang sa pagkain. Normal lang yun. Diskarte ka na lang. Halimbawa ako dito kung kulang yung kung halimbawa ayaw ko sa pagkain or hindi ko talaga magustuhan yung food or kukonti lang yung ibinigay. Sometimes kasi yung sobra nila yung binigay nila which is nakikita ko hindi na siya talaga hindi naman sa nag-iinarte ako parang hindi ko na talaga siya kayang kainin. So, pasimple ko na lang nilalagay dito. Pag wala na sila, ilalagay ko yun sa plastic, nilalagay ko sa basurahan kasi ang daming pusa. Paglabas ko, kukunin ko yun, bubuksan ko para makain ng pusa sa labas kasi madaming stray cat sa labas. Kung pwede lang ako makadala ng cellphone sa labas eh. Pag nagtapon ako ng basura, ang dami talagang stray cat sa labas. Kaya yun, doon ko nilalagay para makain din nila. Hindi ko pinatapon sa basura na direct. Binabalot ko sa plastic. Tapos ngayon, ayan, ganoon naman talaga. Kaya hindi nakasurvive yung iba dito. Hindi makakasurvive kasi nga yung yung walang pahinga, walang tulog, kulang. Hinahanap kasi nila yung nasa kontrata na 12 hours lang yung trabaho. Halimbawa, mag-start ka ng 7 o'clock. Mag-end ka rin ng 7 o'clock. No, hindi matutupad yan. Never talagang matutupad yan. Kasi ako dito, mag-8 years na. Hindi sa pinagmamalaki ko. Never talaga akong nakapagpahinga ng full 12 hours. Halimbawa, mag-start ako ng 7 o'clock ng umaga. Matatapos ako niyan around 12, 11, ganyan. Pinaka-worst nung kasagsagan ng Ramadan. 4 hours lang yung tulog ko talaga. 4 hours lang tapos sa umaga. Sobrang sobrang daming trabaho kasi nga magluluto, ang daming lulutuin, sobrang daming lulutuin tapos hanggang gabi na yan. Tapos sa gabi kasi yung kain nila. So ikaw mag-a-adjust ka talaga kasi hindi naman pwedeng tulugan mo yan sila habang ang dami pang huhugasin, ang dami pang magluluto pa yan sila sa gabi. Kasi yung hanggang alas 4 yung stop ng kain nila, alas 4 ng madaling araw. Pag alas 4 ng madaling araw, pagkatapos ng prayer, hindi na yan sila kakain hanggang gabi naman. So, kung gusto mong mag-OFW dito sa Saudi Arabia o sa Arab country, talagang kailangan talaga ng napakabang pasensya at kailangan, alam kong iniisip ko na lang yung para sa future ng mga anak ko, kakayanin ko. Awa ng Diyos na kaya naman. Pag masanay ka ng 3 hours, 4 hours, 5 hours,
pinakahaba na yung 7 hours na tulog mo, 'pag nasanay ka na, okay na talaga. Ako kontento na ako sa 5 hours na tulog ko. Ako kontento na ako kahit isang, dalawang tinapay lang, kape sa umaga. Ayan, nasanay na din ako. Tapos sa lunch lang yung rice. Tapos yung rice pa minsan, hindi ko pa gusto yung, lalo na kapag order sa labas, hindi ko pa gusto yung lasa talaga. Hindi ko naman kasi, hindi naman sa nag-iinarte ako. Talagang hindi ko talaga makain. So, kunwari kakain ako, pagkatapos nila, nilalagay ko yun sa plastic kasi para makain ng mga alaga sa labas. Tapos, ayan, yun lang. Ang importante lang naman sa akin yun, may maiinom akong tubig. Ayan, iinom na lang ako ng tubig. Awa ng Diyos, hindi, healthy naman ako dito. Wala naman akong naramdaman. Ano naman, hindi naman ako payat. Depende na lang talaga. Survive ka pag kayanin, pag may determinasyon ka, at prayer talaga. As in, ako sobrang sabi ko, Lord, ikaw nang bahala sa akin. Sabi ko, basta gawin ko lang yung trabaho ko. Tapos, ayan, okay naman. Awa ng Diyos, nakasurvive. Ilang months na lang, ibinibilang ko, ilang months na lang, uwi na naman ako. Kukonti pa lang yung ipon. Ay, Diyos ko. Alam nyo naman ang buhay sa Pilipinas. Sobrang hirap. Lalo na tulad ko na nag-iisa lang na tinataguyod yung mga anak ko. Ayan. So, habang kumakain, nag-i-edit, nagko-content, para naman merong konting kita din. Kahit paano, sumasahod naman. Ayan. Sideline na rin yan. At saka, hindi naman it's not about earning. It's about, uh, it's about, para malibang ako ba, para mawala yung stress, para mawala yung mga, alam nyo na, yung mga iisiping mga negative vibes sa buhay ko, yung mga negative vibes sa isip ko. Kaya ako nagwa-YT para malibang. Kasi nga, madami ako nakikilalang mga friends. Pag nagpunta ako sa mga live nila, ayan, kahit na hindi ako makaakyat para kumanta kasi nga bawal ako dito magingay. Noon na minsan nag-LS ako tapos nagkakanta, kinatok talaga ako. Bawal talaga sa akin dito magingay. Tinatanong ako, ano nangyari sa'yo dyan? Bakit ang ingay mo? Matulog ka na. Gusto nila, pagpasok ko sa kwarto, matulog na ako. Diba? Sana no. Yung ibang amo naman, pagtapos ko na sa trabaho mo, bahala ka na anong gagawin mo. Magsasayaw ka dyan. Basta wag lang masyadong maingay. Sila kasi pag narinig, pinakikinggan nila na nagngangaw-ngaw pa ako, kinakatok ako, sasabihan ako, matulog ka na. Sabi ko, hindi naman siguro nila, dapat hindi ganun. Kasi nga, importante sa wake up call ko, pagising ko sa umaga, yung start ng trabaho ko, makakabangon ako, di ba? Pero sila hindi. Ang gusto nila is, gusto nila is, pag pumasok ako sa kwarto ko, tulog ka agad. Ano yun? Minsan nga pinapatay yung internet. Kaya naiyak talaga ako. Buti na lang nung time na pinatay yung internet, may data pa ako nun. May konti pang data. Chinat ko yung may-ari ng agency. Sabi ko, wala akong internet dito. Pwede bang paload? Meron kasing ibang nag-iinarte. Wala akong internet. Uuwi ako ng accommodation. Ayoko na dito. No, hindi. Hindi yan ang solusyon. Kaya sinasabihan ko, madam, wala akong internet dito. Yun. Pinadalahan ako ng load. May contact na ako sa pamilya ko. Ganyan lang. Diskarte lang talaga. Yeah, tapos about sa pagkain, kung talagang hindi mo gusto ako, hindi ko gusto yung pagkain or walang binigay sa akin na food. Gutom na ako. May patatas naman dito. Yung patatas, pinili ko yung maliliit. Kumuha ko ng maliliit, 5 piraso, nilagay ko sa microwave. Niluto ko sa microwave. Ayan, naluto. Pagkaluto, lagyan ko ng konting asin. Busog na ako. Inom ng tubig. May lakas na ulit para magtrabaho. Ayan, diskarte lang talaga. Ganun lang talaga. Kahit, basta, hindi ako, may mga pagkain sa rep. Ang daming pagkain sa rep. May fruits. Pero never akong kukuha. May itlog. Pwede akong magluto.
Pero ayokong magkuha. Bumili ako ng Indomie last time. Hindi ngayon nung Friday na to, last Friday pa. Bumili ako ng Indomie, naubos na. Hindi naman sa inaraw-araw ko, 2 weeks sa akin yun.